Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, o kayong mga nananampalataya, matakot kayo sa Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, at tingnan nyo kung ano bang hinanda nyo para sa kinabukasan ninyo. Ano bang hinahanda natin para sa kinabukasan natin? Ang mga mabubuting gawain. Ngayon, ang pag-aayuno natin. Kung hindi natin kaya mag-ayuno ng lahat ng mga araw na ito, subukan natin mag-ayuno kahit sa araw ng Arafah. Ito ang dahilan kung bakit napakagandaan ng mga araw na ito. Ang ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah ay kailangan subukan natin. Lahat ng pwede natin gawin pagsamba, ibuhos natin dito. Ang pag-aayuno natin, pagbigay natin ng kawanggawa, pagsala natin, pagbigay natin ng sadaka, pagfa-fasting natin, yung mga voluntaryo, mga sala natin, mga adhkar, mga dua, dito natin ibibigay. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma min yawmin akthara min, walang araw na mas marami ang pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga alipin. Wala sa mga araw na mas maraming pinapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga alipin mula sa impyerno kaysa sa araw ng Arafah. Paanong ginagawa ng mga tao sa Hajj? Sa araw ng Arafah, nandun sila sa Arafah. Buong araw sila nagdudua, Ya Allah, patawarin mo kasalanan ko. Ya Allah, bigyan mo yung gusto ko sa buhay. Ya Allah, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Buong araw ay nagdudua sila dun sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung Arafah, yun ang Hajj. Kapag walang Arafah, hindi kompleto ang Hajj ng isang tao. Kaya napakalaga itong araw na ito.